May pagkakapareho ang tatlong videong ipapakita namin sa inyo. Patunay ito na ang mga paranormal na pangyayari ay nagaganap sa loob at labas ng ating pamamahay. Kaya pagdating sa mga hindi maipaliwanag na karanasan, wala kang matataguan. Ang unang video ay ipinost ni Tammy Jackson sa YouTube noong December 21, 2019. Ang pamagat ng video ay Ghost Caught on Ring Cam 2019. Sa umpisa pa lang ng video, makikita natin ang tapat ng bahay ni Tammy. Ang garahe sa harap ay may ilaw sa gilid na naging pangunahing light source ng video na ito. Sa background naman, makikita ang kakahuyang nilamon na ng dilim ng gabi. Tahimik lang ang tapat ng kanilang bahay at paglipas ng isang segundo, tignan ang kanang bahagi ng garahe at may figure na dahan-dahang dadaan. Puting-puti ang figura. Sa unang tingin akala mo usok lang. Pero saan manggagaling ang usok kung wala namang apoy? Dito kaya umuuwi ang bisitang ito? Sa mga hindi nakakaalam, ang Ring ay isang uri ng high-tech security camera na kung kailan may masense itong paggalaw ay agad ipapaalam sa owner. Ibig sabihin na-detect ng camera ang di maipaliwanag na figurang ito na naging dahilan naman ng pagbukas ng ilaw upang i-check kung may tao nga ba sa labas. Ngunit tao nga ba ito? Ito ang hindi natin masisiguro. Ang ikalawang video ay parang sequel ng nauna. Dahil sa videong ito, ang figura ay nasa loob na ng bahay. Gaya sa naunang video, ito ay nakuhaan rin ng security camera. Ngunit mas malinaw nating maaaninag ang hugis ng figura. Naglakad ito mula kaliwa pa kanan sa hallway at masasabi nating hugis tao ito. Kaya nga lang, parang hindi buo ang katawan nito at binubuo ng mga lumulutang na piraso. Para sa untrained eye, madali itong mahusgahan bilang multo o kaluluwang nagpapakita sa pamamagitan ng video. Ngunit ayon sa comment ng moderator na si DieFedH, feature talaga ng mga night vision security cameras ang maging glitchy sa pagkuha ng movement sa dilim. Hindi rin maipagkakaila na totoong tao ang nasa video dahil una, sa simula ng video, makikita nating nag-reflect ito sa salaming malapit sa stairway. Ikalawa, may malinaw itong form at anino. Hindi tulad sa naunang video na mukhang usok o bola ng liwanag. Ngunit di ibig sabihing wala nang dapat ikatakot. Ang sabi sa comment ng Reddit user na si BPO123567, tumawag na raw dapat sila ng pulis dahil baka ito ay kaso ng frogging. Malamang ang nakuhaan daw sa video ay isang frogger o taong pasikretong naninirahan sa bahay mo. Malaki ba ang bahay mo? Gaano ka kasiguradong kayo lang ng pamilya mo ang nakatira dito? Sa susunod na video naman, lalabas muli tayo. Mamamasyal tayo sa playground. Kung sigurado ka nang walang ibang nakatira sa bahay ninyo, kilala mo naman ba ang lahat ng nakakalaro ng anak mo? Hindi kasi ganito ang sitwasyon sa video na ipinost ng Redditor na may username na MiserableAd1848. Sa video na ito, masayang naglalaro lang sa slide ang anak ng kanyang kapitbahay kasama ang isa pang bata na nasa ibaba na ng padulasan. Ang batang iyon, kilala pa nila. Pero ang bata na sumulpot sa likod ng kanilang anak bago ito magpadulas, hindi na nila alam kung sino ito o kung ano nga ba talaga ito. Ang figure na iyon ay mukhang bata rin, sumilip sa tuktok ng slide at akala mo magpapadulas din pero hindi natuloy. Mataba rin ang pisngi nito gaya ng iba pang bata, ngunit pansinin ang kulay ng balat. Sobrang putla nito, tignan rin ang mata. May matang nga ba ito? O dilim lang ang makikita natin? Nang tignan ng Reddit moderators ang video, ipinagpalagay nilang bata din ito ngunit hindi lang nakuhaan ng maayos dahil sa labo at shakiness ng video mismo. Ang isang moderator ay nagpakita pa nga ng pinaliwanag na version ng video at makukumpirmang bata nga ito. Gayunman, di pa rin maitatanggi ang kaputlaan ng balat nito.
at kung paano ito sumulpot kung wala namang ibang bata ang naglalaro. Hangman's Church. Ang Paranormies ay isang YouTube channel na may katamtamang dami na ng subscribers at sila ay nag-feature din ng iba't ibang mga paranormal videos sa kanilang series na Real Paranormal Investigations. Ang Paranormies team ay nagpupunta sa iba't ibang haunted na lugar upang tignan kung totoo bang may mga paranormal na pangyayaring nagaganap dito. Sa episode na ito, binisita nila ang isang simbahang itinago nila sa alias na Hangman's Church. Ito ang unang pagkakataon kung saan hindi nila sinabi ang lokasyon ng isang haunted place dahil gusto raw nilang protektahan ang kapakanan ng simbahan. Ayon pa sa kanila, ang Hangman's Church daw ay parte ng isang maliit na village kung saan napakaraming namatay dahil sa sakit na smallpox noong 1900s. Isang posibleng dahilan kung bakit may mga paranormal na nagpaparamdam na sa lugar na ito ngayon. Sa isang kwarto ng simbahan, nakita nilang may noose o may lubid pang bigti ang nakatali sa kisame ng kwarto, kaya ito binansagang Hangman's Church. Napatanong tuloy sila at sa hindi inaasahan, may sumagot. Chat. May mahinang ungol ang narinig mula sa ibaba ng simbahan. Ito kaya ay paraan ng mga kaluluwa upang sumagot ng yes. Pagtapos marinig ang boses, tila nakarinig daw sila ng yabag ng paa at bigla na lang, Whoa. There's no way. That was not us. Ang naririnig ninyong tila umiiyak ay ang iniwan nilang motion sensor doll. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay ginagamit ng mga paranormal upang ipaalam kung may mga kakaibang paggalaw ba sa kanilang paligid. Ang manika ay nakalagay sa may altar ng simbahan. Nang tumunog ang doll, malinaw naman sa ating wala sila doon. Ibig sabihin may kung anong nagpaiyak sa manikang ito. Bigla ring tumunog ang spirit box nila at naisipan nilang lapitan ang doll. Ang doll ay hindi nakaharap sa kanila. Kaya mas lalong hindi sila ang dahilan kung bakit ito nag-alarm. Tumunog pang muli ang doll nang lapitan nila ito. Ang nakakakilabot pa, nakaharap sa estatwa ni Jesus ang manika. Sinubukan nilang kausapin ang entity na naroon. Nagtanong at sumagot muli ang entity sa pamamagitan ng pag-trigger sa motion sensor doll at spirit box. Sinubukan nila muling bumalik sa kwarto kung nasaan ang lubid. Doon, may mga boses na na-pick up ang kanilang EVP. May pangmatandang boses na sinabi ang salitang worth. Right here? At may mga ungol pa itong na-pick up habang sinusubukan nilang makipag-usap sa entity o kaluluwa sa pamamagitan ng Ouija board. Ngunit nang sinabihan nilang magpakita ang sinusubukang kausapin, biglang may pagdabog mula sa malayo. If you're here with us, show yourself. Oh, I think that's scary. Nagmadali silang tignan kung ano ang sanhi ng ingay na iyon. Ang sabi, may bumato pa kay Jordan, ngunit hindi ito nakuhaan ng camera. Napag-alaman nilang may hagdang na tumba sa pinanggalingan ng tunog, ngunit maayos naman itong nakapwesto kanina. Ano ang dahilan ng pagkatumba nito? Napagdesisyonan na nilang lumabas muna sa simbahan. Habang palabas, tumunog muli ang motion sensor doll. Minabuti pa nilang bumalik sa loob ng simbahan upang isagawa ang sensory deprivation test. Sa ganitong paraan makakapag-focus si Jordan na i-interpret ang EVPs at ma-decode ang sinusubukang sabihin ng kaluluwa. At sa hindi inaasahan, bigla-biglang may humila sa bini na suot niya. Sa sobrang gulat, napatayo siya agad at napatakbo mula sa kinauupuan. Kitang-kitang may puwersa ang paghila sa kaniya dahil nagmukha siyang sinasabunutan ng kung ano. Dahil rito, agad silang tumakas sa simbahang ito.
Sinong nagsabing ang simbahan ay tahanan ng Diyos? Fast Shadow. Sabi nila, wala nang mas bibilis pa sa speed of light. Naisipan mo na ba kung gaano naman kabilis ang kadiliman? Makikita mo ang sagot sa YouTube video na in-upload ni Carrie E. noong June 6, 2021. Makikita sa video ang smartphone niyang connected sa Waze camera. Malabo-labo man ang pagkakakuha sa video, napakalinaw naman ng galaw ng anino. Maipapalagay nating nasa bedroom ito dahil sa ceiling fan, kama at TV sa silid. Hindi madilim ang kwarto dahil nakikita natin ang iba't ibang furniture na narito. Mako-consider din nating bilang light source ang telebisyon. Simula pa lang ng clip ay naroon na ang anino. Hugis tao ito. Parang babaeng may mahabang buhok. Ang nakakapagtaka ay kung bakit kahit may malakas na light source sa kwarto ay kulay itim lang ito. Maya-maya pa mula sa sulok ng kwarto ay mabilis itong nagpunta sa harap ng TV at palabas sa frame ng video. Inilagay ng uploader ng video ang pamagat na ito. What is this thing? A shadow person? Ito rin ang tanong na iiwan namin sa inyo. Sa palagay nyo, ito nga kaya isang shadow person? Kung hindi, ano ang maaaring paliwanag para sa aninong ito? Comment your answers below. Who's watching you? Mababalo ka sa video na ito. At hindi lang dahil sa abandonadong mental asylum nag-iikot ang team ng YouTube channel na si Love to Investigate, na nagpupunta rin sa iba't ibang abandonado at haunted na lugar upang makasaksi ng mga paranormal na phenomenon. Dito, napatunayang hindi lang sa gabi maaaring magparamdam at magpakita ang mga paranormal entities. Sa umpisa ng video, casual lang na nililibot at nilalarawan ni Kayleigh, ang babaeng kumukuha ng video, ang asylum. Nagbibigay lang siya ng komento sa nakikita gaya kung paanong mukhang mas bago ang gusaling ito, kung paanong ito'y mas mukhang ospital kaysa asylum. Abandonado at puno ng debris ang gusali. Iniisa-isa nilang silipin ng partner niya ang bawat kwarto at pasilyo, ngunit wala naman silang makita o maramdamang kakaiba. Komportable lang sila sa paglalakad dahil maliwanag naman, sige lang sa kakasalita si Kayleigh. Pero ang hindi nila alam, may nakamasid na pala sa kanila. Ang totoo, parte ito ng mas mahabang video at wala silang nahalata until may isang subscriber ang nakapansin 2 buwan matapos nilang ma-upload ang original na video. Ito ang kakaibang nakuha ng camera. Sa bandang dulo ng pasilyo, may figure ng batang babaeng mahaba ang buhok ang nakamasid sa kanila. Mukha rin itong pasyente dahil sa haba ng suot nito. Napakabilis lang rin ng pangyayari kaya minabuti nilang i-slow down ang video. Makikitang consistent na naroon ang figure dahil sa unang pagkakataong nahagip ito ng camera. Nakatayo lang ito at nagmamasid. Ngunit sa ikalawang beses naman, makikitang paalis na ito sa pasilyo. Tila lumayo upang magtago. Hindi man lang ito napansin ng kahit sino sa kanila. Bukod dito, may malalim pang boses ang maririnig sa kalagitnaan ng video. Tila sinasabi nito, "Hi, Stacy." Basta. Wow. Ang ibig sabihin ba, hindi lang iisa ang nakamasid sa kanila? Ikaw, sigurado ka bang mag-isa ka lang? Really haunted? Paano kung malaman mong ang bahay na iyong tinitirhan ay pinamumugaran pala ng mga kaluluwa? Una mong maiisip ay ang kaligtasan mo. At dalawa ang pwede mong gawin. Una, ang subukang paalisin ng mga entity na namamahay sa iyong tahanan. O ang isa pang option, ikaw na ang umalis nang makalayo ka sa haunted na lugar na ito. Pero iba ang naisip ni Lee, ang lalaking may-ari ng YouTube channel na Really Haunted. Dahil imbis na paalisin ng mga kaluluwa o umalis mismo sa kanilang tirahan, naisipan niyang i-document ang mga araw-araw na kaganapan sa kanilang Really Haunted house.
Sa umpisa ng kaniyang mga video ay lagi siyang may disclaimer sa mga nanonood. What you're about to see is real paranormal activity in my home. Me and my family live with this on a daily basis. This may scare you. Totoo nga kayang kakilakilabot ang nagaganap sa kanilang bahay? Tingnan natin. Sa video na ito, ipinaliwanag niya sa ating isang napaka-active na gabi, ang ika-5 ng Enero, taong 2021. At may 3 paranormal activity ang naganap sa kanilang bahay. Una, sa second floor, nakatutok ang camera sa may pintuang sigurado ay papunta sa master's bedroom. Sa tabi ng pinto nakalagay ang hamper. Titigang mabuti, basta na lang ito natumba. Kasunod nito ay ang pagkahol ng aso na nasa kwarto. Parang natural lang na mag-react ng gano'n ng aso nang dahil may bumagsak. Ngunit kahit tapos na ang pagbagsak ng hamper, tuloy-tuloy pa rin ang pagkahol. May gumagambala kaya rito? Sa cinema room naman, nananahimik lang ang reclining chairs, kumot, unan at iba pang bagay na naiwan sa kwarto. Ngunit maya-maya, umangat na lang mag-isa ang leg rest ng kanilang reclining chair. Bakit kaya? Baka nangawit ang binti ng kaluluwa sa kwartong ito. Ang huling clip sa video na ito ang pinaka-matindi. At sa tingin ko, ang pinaka-delikado. Mabuti na lang at walang tao sa sala ng mga oras na iyon. Tignan natin. Pansinin mo ang iba't ibang bagay na nasa istante sa ibaba nito. Ngayon, tignan mo. Ipapakita ko sa iyo frame by frame ang akto ng pagbato. Tignan mo naman ang bintana. Sa isang frame, makikita mo sa bintana ang pagtungaw ng 2 nagliliwanag na mata. Hindi nakapagtataka kung ang liwanag na ito ay galing sa mata ng isang nagngangalit na kaluluwa. Ito naman ay isa sa pinakabago niyang video na inilabas noong July 15, 2021. Sa unang clip, makikita nating natutulog si Lee sa kaniyang sofa. Dito, mukhang direkta nang nakikipag-interact sa kanya ang entity at siya na mismo ay gustong paalisin sa sariling pamamahay. Ang sabi pa ni Lee, sa pakiramdam niya ay parang may humihila sa kaniyang kumot habang natutulog. Sa clip na ito, makikita natin ang mga herbs o bola ng liwanag na padaan-daan sa screen. Sa ibaba ni Lee, nasa lapag ang kaniyang vape at isang lata ng beer. Tignang maigi at dahan-dahang gumagalaw ang lata papalayo kay Lee. Maririnig pa nga natin ang tunog ng lata habang dahan-dahang hinihila. Maya-maya, biglang ibinato ang lata ng malakas na naging dahilan para maantala ang tulog ni Lee. Mabuti na lamang at hindi ito ibinato papunta sa kanya. Mahirap paniwalaan ang susunod na mangyayari. Mga ilang segundo munang tumahimik ang paligid ni Lee at unti-unti namang nawala ang focus ng camera nang dahan-dahang umangat o lumutang ang upuan sa kanyang likuran. Pagkatapos, padabog naman itong ibinagsak sa lapag. Dito na natuluyang nagising si Lee. Takang-taka kung ano ang nangyari. Kung nais mo pang masubaybayan ang kaganapan sa kaniyang buhay, makikita mo ito sa channel niyang Really Haunted. At pwede ka ring mag-subscribe sa Goosebumps Top 5. At baka himayin pa namin sa susunod ang iba niyang videos. Ikaw ba, kakayanin mo bang tumira sa isang actual na haunted house? Like this video and comment down below. O di kaya ay nakatira ka na mismo sa haunted house ngayon at may nakuhaan ka ring mga paranormal activity? Ipadala mo na ang video na yan sa aming Facebook page na Goosebumps Top 5 at ipapakita namin ito sa susunod naming video. Abangan uli sa susunod na linggo ang ilalabas naming nakakakilabot at nakakapintig balahibong video. Maraming salamat sa panonood. Panoorin nyo na din ang video na nilabas namin last week dito lang sa Goosebumps Top 5.